Kaya tinatawag na? Kalwan. Kalwan. Malakas. Pagkalinis ng bagong huling halwan, iihawin muna ito. Hindi pa yan tapos dahil lulutuin ito ulit. Hindi nga lang sa kalan, kundi sa secret weapon nilang pampasarap, ang kawayan. Kahit gaano pa kadulas huliin ang halwan, ang diretso pa rin yan sa aking tiyan. Uy, mainit-init pa. Ayan. Bakit niyo po nasabing mas matigas? Ang lambot po. Yung nakuha ko ngayon, para siyang hindi isda. Para siyang parang crab. Ito ang amit. Ang pagluluto niyan ay kadalasan talaga yung mga may malaking handaan, halimbawa mga kasal, mga birthday ko, ano-ano. At yung habol mo dito ay hindi yung super sweet na lasa dahil yung pagkatamis niya ay sakto lang. Pero yung crunch, yung texture yung hinahabol mo. Mula sa mga cutie baby goats hanggang sa malalaking mommy kambing. From all shapes, colors, and sizes, ang mga kambing na pinararami sa farm na ito. Nag-average kami dito is around 1.5 to 2 liters sa isang inahin. Sa malinaw na tubig ng Pilan River sa bayan ng Santa Cruz, hindi lang langoy ang pwedeng gawin. Dahil pati paglambitin sa footbridge, aba, caring-carry rin. My dominant hand will be on my back. This one is serve as my brake hand. Naku, ang dalawa namang to. Di ba magra-rappel pa baba? Bakit parang Rafael in love na? Yehey! Nagsimula sila as a sandbar. Tapos nun, parang medyo pinalaki nila at ginawa nilang tourist-friendly at tourist attraction. Ang ganda ng mga cottages, ang ganda ng pagkagawa nila, malinis, which is most important. And hopefully, they keep it that way. Sir, Boss, ano po yan? yung ata-ata, sir. Pwede kong tikman? Yes, sir. Oy, sige po. Ano pong pwede kong kainin dyan? Ito, sir. Lagyan lang saan, sir. Tuka, sir. Yan. Sausa lang, sir. Sausaw. Suka. Tuka, sir. Sukang tuba. Sukan tuba. Ba, fresh na fresh ah. Yes, sir. Tamis. Malambot, matamis. Matamis. Crunchy siya dahil fresh na fresh pa siya eh. Effort kung effort. Para sa mga putayeng sure na sure sa sarap. Dito yan sa Davao del Sur.